Dito po pala kami magstay mga mare for 2 days and 1 night here at Alfresco Resort, Matabungkay, Batangas. Ayan. Yan po yung lugar nila mga mare. Ayan, pwede ka din po ditong maghiga-higa habang nakaharap sa may harap ng dagat. And then mag-relax-relax ka dyan. Sobrang hangin. Ayan, kahit saan po dito mga mare, pwede kang maupo-upo. Ayan, dito naman po mga mare, sa side na po na to, dito po kami kumakain, nagluluto. Ayan, yung mga marites, sila Mama Gina, Ate Sharon, Ate Myla, nagmamaritesan po daw sila dyan. Ayan, at saka dyan po kami nakapag-park. And then, kita nyo naman mga mare, ang lawak po ng parking lot nila. Ayan. Tapos, ang sabi ni ate, pwede ka din pong magtayo, kahit saan po dyan, basta may bakante, pwede ka pong magtayo ng tent. Kaya kami, dinala din po namin yung tent namin na ginamit namin last time sa pag-camping namin sa may lambingan. Ayan mga mare, dyan po natulog si Gian at saka yung friend niya. Tapos dito naman po mga mare, yan po yung room namin. Ayan. Tapos, yan po yung view ng resort nila. Napakasimple lang po mga mare. Actually, today po mga mare, parang kami lang po ata yung dito nakapag-check-in. Kasi ito ay Lunes. Wala pa ang mga tao. Walang naka-check-in sa kanila. Pero sabi ni kuya, siguro pag mahal na araw, puno po sila. Kaya, buti na rin po at nakapag-advance nakapag-advance vacation. Ayan. Ito po pala yung front ng nila. Ayan mga mare, pwede ka pong mag-book sa kanila. Ayan po, nakapaskil po yung contact number nila. Kontakin nyo lang po sila. Ayan. Marami po silang available na rooms. Mga mare, ang ganda ng buhangin nila dito. Parang hindi na dinalalayo sa Boracay. Ayan. Ayan mga mare, quick tour ko muna kayo dito sa aming room. Ito, meron lagay mga gamit dito. Meron 3 malalaking kama. Medyo may kalumaan na din po tong room nila. Pero carry na din kasi affordable po yung rate nila. And then, meron din pong CR. Ayan. Merong aircon, TV. Si Bobby, ayan o. Si Bobby. Ayan mga mare, ina-assemble po pala nila yung tent na dala namin habang hindi pa po kami pwedeng pumasok sa aming room kasi 2 PM pa po yung check-in namin. So, napa-early po kasi kami ng dating. Dumating ata kami magna 9 AM. Mabilis na lang po naming ma-assemble yung tent kasi marunong na si Eves mag-assemble. Unlike po before na hindi pa po siya marunong. Kaya ngayon, easy-easy na lang po. Yan. Diyan ka lang. Wait. Saan? Diyan sa mama. Tong.
After po pala namin kumain mga mare, nagpahinga lang kami saglit and then kumora na kami sa aming island hopping, fish feeding, and then snorkeling. Diyan po kami mga mare sasakay sa bangkang yan. And then first, magsuot muna tayo ng life vest para safety po tayo. Ayan, si Kaden po dyan, iyak ng iyak. Pero nung nasa gitna na po kami, nag-enjoy na po yung baby namin. Dito pala kami mga mare, drinap ni Kuya. Ayan, naglalakad po kami papunta sa may rock formation. Medyo malayo-layo din po yung nilakad namin mga mare kasi hindi kami ni Kuya hinatid doon sa malapit kasi mahangin daw. Kaya doon na lang banda sa may drinapan niya sa amin. Kaya ayan, for the lakad ang mga person. Hindi alintana yung init mga mare kasi marami namang mga puno kaya carry lang. Ayan, dito na kami mga mare, malapit na yung rock formation.
Nandito na po pala kami sa aming bangka mga mare, at saka this time pupunta po kami kung saan po kami mag-i-snorkeling at saka mag-fish feeding. Nakikita nyo ba yung pamangkin namin mga mare na sobrang cute? Andyan o, nasa gitna namin, tamang inom lang po siya ng juice. Kanina, takot na takot yan, iyak ng iyak, pero ngayon nag-i-enjoy na siya. Alam nyo ba mga mare, akala ko nga din dati is nakakatakot maganito, pero hindi naman pala. Basta isuot lang po natin yung mga life vest natin para tayo po ay safe. Dito po pala kami mga mare mag-fish feeding. Ayan, nakikita nyo ba yung mga isda? Super dami. Ayan. Ang binabakain po pala namin dyan mga mare is yung hansel na dala po namin. And then, dinurog po namin yung piatos. Pinakain din po namin sa kanila. And then, sabi po ni kuya, kumakain din po pala yan ng ice cream. Favorite daw po nila yung ice cream. Kaya, makikita nyo dyan mamaya mga mare, yung ice cream vendor na nagsiswimming. Papakita ko dyan. Yung asawa ko, nagpe-prepare para mag-i-snorkeling. Kaso mga mare, hindi po siya nag-enjoy sa kanyang pag-i-snorkeling dahil po sa akin. Kasi alam niyo mga mare, pinipilit niya talaga akong bumaba kasi ang ganda po nga daw. Eh, sabi niya, sumampa po daw ako sa shoulder niya, yan tuloy nalunod siya. Tsaka nawala yung niya, goggles or ano bang tawag doon whatsoever. Ayan, tawa ko ng tawa kasi buti na nga lang daw. Nakaano siya, muntik na siyang malunod. Epic fail, hindi po tuloy siya nakapag-enjoy. Ako naman dyan, hindi makabitaw. Kasi nga, natatakot ako kahit may life vest. Ay, naku mga mare, basta nakakatawa yung eksenang yan. Ayan mga mare, yan yung po yung sinasabi ko na nagbebenta ng ice cream through swimming. Ayan, meet Kuya SV. Bali, gawain na din po niya po ito for 9 years at saka na-interview na din po siya sa KMGS. Hello Kuya, nice meeting you po. Nakaka-amaze lang po talaga mga mare yan kasi meron po talagang mga taong ganito na kakaiba yung way ng nila ng paghahanap buhay. Kagaya nito na sino bang mag-aakala na magbebenta ka ng ice cream dito sa gitna ng dagat, 'di ba? At saka wag ka, delikado yung ginagawa ni Kuya, wala pa siyang life vest. Tsaka malalim diyan mga mare ha, nasa 7 to 8 feet din po ata yung lalim ng tubig diyan or more. Depende sa panahon. Kuya, ano bang mga available dyan? Be? Sinipa ako pababa. Magla-life vest ka ba? Oo, saka ulitin mo yung snort. Kay kuyahan, bigyan mo. Yung ice cream ko lang na. Magkano naman? Apat. Yun mo, sarap lang yan. Anim. Isa pa. Ito na kuya. Ice cream. May nagbibenta sa gitna ng dagat. Baba kaya, bayaran mo kita. Ay, may repair niya siya. Ayun po, yung may kabila ko po. Bangka na po. Yun naman yung tatlong puntahan pa niya. Wait lang ya. Lalamog niya man. Bayan na yan mama. Ano niyo sa YouTube? Ayan, viral na siya na bayan. I-subscribe kita kuya, i-subscribe mo din ako. Kasang persusap ma'am. Yan po. Yes. SB po, Chef SB. Ano siya ma'am, bayan na Jessica na sa Ay, papalabas po ako sa, sana po, sa 7 po. Wow. Member pala si Kuya na ito po yung box po, ito pong box po ibibigay. Ito pong box ibibigay.
Mga mare, meron din po pala sila ditong mga floating cottages. Pwedeng-pwede nyo itong i-avail kung kayo po ay day tour. Ayan. Hindi ko nga lang din po natanong kahapon kung magkano po yung mga rate nito kasi wala po akong matanungan. Pero mga mare, pag marami kayo, pwedeng-pwede kasi ang lalaki po ng mga floating cottages nila. Habang hindi pa kami makapag-decide mga mare kung saan kami kakain ay mag-iikot-ikot lang po muna kami dito sa may picnic grove. Ika-third time ko na palang pumunta dito mga mare pero napakaganda pa rin talaga ng lugar na to, hindi nakakasawa. At saka ang daming bilihan ng mga souvenir dito mga mare, iba't ibang mga t-shirt, merong mga gandang bags, ayan, iba't ibang souvenirs. Meron akong nagustuhang bag dyan mga mare, kaso hindi ko siya binili kasi na-realize ko ang liit pala. Ako pa naman, pag naggagamit ng bag, halos lahat buong bahay ipasok ko na sa bag ko. Kaya hindi ko na binili. And, iikot-ikot na lang muna kami, tamang tingin-tingin lang. Ayan.
Papunta kami dyan mga mare sa sakayan ng mga kabayo. Gusto naming itry yung sumakay ng kabayo mga mare. Kaso nga lang, nung pumunta kami doon is naamoy ko yung amoy ng kabayo. Sobrang tapang kaya I changed my mind. Hindi na ako sumakay. Si Kaden na lang at saka yung papa niya. Sobrang cute talaga nung bulinggit na yon. Akala ko nga matatakot sa kabayo pero hindi naman pala. Tsaka ang tawag ba naman sa kabayo is pony. Kaya tawa ng tawa yung mami niya. Yan. Dito mga mare, sasakay ng kabayo. Akala ko nga nung una is iikutin talaga yung buong picnic grove pero hindi pala. Dito lang pala sa corner na to iikot-ikot for 30 minutes. Ayan, isasakay na yung batang bulinggit. Buti at behave naman siya at hindi siya naglilikot-likot. Pag gusto nyo palang sumakay mga mare ng horse na to, ang rate po pala nila is $350 for 30 minutes. Kaso hindi ata na tapos nila yung 30 minutes kasi sobrang init. Alas 12 na po ng mga oras na yan mga mare. Kaya ayan, sa moment na po na yan is pabalik na po kami ng sasakyan. At kami ay maghahanap ng makakainan at kami po ay gutom na din. Ayan, hinahanap ko po yung mga dalaginding na kasama namin kung saan na sila kasi nga babalik na kami sa sasakyan. Finally mga mare, kami po ay nakahanap na ng aming makakainan dito sa La Terraza. Uy mga mare, meron kami nakitang Sylvanas dito. Matagal na kami naghahanap ng ganito kung saan may nagbebenta kasi may pagbibigyan po sana kami. Kasi favorite niya po to kaya yan, nakakita na kami finally. Ulit, patay mo muna. Dapat mo muna. Happy birthday, Candy! 1, 2, 3. Happy birthday, Papa! Ayan, wala nung buksan lang eh. Tatakbo ikaw, tapos buksan mo. Ano yan? Lamok? Lamok. Buksin eh. Oh, yun. Mabaso na.